Wag sa hotline, baka pwede natin itanong sa ating makakausap mula po sa MMDA, DZBB, Bantay, Baha. si General Manager, dating PNP Chief Yusek Nicolas Torre III, ang MMDA nasa ating po niya. GM, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa radyo na TV pa. Magandang umaga po. Sorry, magandang umaga sa inyo at magandang umaga sa inyo mga tagapakinig. Maraming salamat at pinabigyan niyo ho ako kahit na inagaw ko ilang oras dahil nag-iikot na raw ho pala kayo ngayong umagang ito. Malaman lang ho namin sa inyo pong mga nakuha monitoring at pagbabantay, GM, may mga lugar ho ba tayong dapat bantayan at abisuhan ng posibleng pagtaas ng tubig ngayong pong umagang ito, GM? As usual po, yung mga usual areas natin ay minomonitor natin pero so far so good. Ang ulan naman ay kayang-kayang i-drain ng ating mga waterways at existing drainage systems. So okay pa tayo. Pero ang mga areas na mga problematic areas ngayon ay nilagyan na namin ng mga standby na mga mobile pumps at patuloy pa rin ang ating programa sa paglilinis ng mga estero. Sinisiguro natin maximum capacity. Kompleto naman po sa pangangailangan ng ating mga pumping station, lalo na ho yung mga diesel at ilang pang mga petrolyo na kinakailangan para tumakbo ho sila na maayos. Yes, sir. Okay po, sir. Naka-ready po tayo. Okay, very good, GM. Siya nga ho pala, ito talaga ang pangunahin, basura. Tama-tama, timing sa ating radyo na TV pa, GM. Kumusta na ho ba ang paglilinis at mula nung nakaraang linggo na nilinis niyo ho yung bahagi ng Paranaque, ilang truck na ho ba itong ating nalilinis at ano ho ba ang nakikita ho, na-obserban po ninyo dito sa ating lahat na nakolektang sandamakmak na basura, GM? Ang sa Parañaque ho, naka 100 plus tayo, 103 na trucks ang nakuha natin diyan. Around 750 tons. Ang mga 1,300 cubic meters. So medyo substantial. Almost kwan yan, almost 3 weeks na equivalent ng regular na nakukuha namin sa pumping station at saka sa waterways. So biglang nag-ipon-ipon, ayun, nakuha natin lahat-lahat yon. So hopefully, naglagay kami ng mga trust traps at iba pang mga proteksyon para hindi na makarating uli sa waterway ang mga basurang yon at makuha natin doon pala sa gitna. So ito, nakikita natin, iba-iba kasi ang mga pinanggagalingan eh. Kaya kasama na rin sa ating programa ang makipag-ugnayan sa mga kalapit na mga lugar na outside Metro Manila pero nakapaligid sa Manila Bay. Parang hindi ko kasi maunawaan kung bakit tumandong tayo sa ganito. Ilang taon na, matagal ng panahon tayo, GM, na nasa PNP pa kayo siguro. Yan ho ang kampanya po ng gobyerno, tamang pagtrato ng basura. Pero parang sa halip yatang umayos, lumala. Bate sa mga bidyong nakita natin nitong nakalipas na pagpanalasa ng habagat. Parang hindi kasi siniseryoso ng ating mga kababayan yung treatment na 'to sa basura at nakikita namin talaga ang isang very, very telling na treatment na ebidensya na parang wala lang. Hindi naniniwala ang ating mga kababayan na ang maliit na basura na tinatapon nila sa estero, nagiging malaking basura at nagiging malaking problema pagdating ng panahon. Is that kung makita niyo yung mga estero natin, merong mga may mga kuwan yan, may mga protective fence na, Mm. well, una para maging ating mga estero, Pangarang sa especially tubig. sa paligid ng ating mga pumping stations, 'di ba may Mm. mga retarding pan tayo diyan. Opo. Bodies of water 'yan na talagang medyo malaki-laki ang ilog diyan. GM? Dike, Mm. nilalagyan sa taas 'yan ng may nakalagay na mga hog wire, chicken wire, depende sa lugar. Pero normally 'yan, hog wire 'yan. Dos Mm. por dos ang 2 by 2 ang butas ng hog wire na 'yan. Mm. Ngayon, talaga namang ginagawa ng butas ang ating mga kababayan. Walang ibang rason 'yan, walang ibang purpose ang butas na 'yan. Hindi naman daanan ng tao 'yan kasi wala naman, paglabas niyan is tubig. Walang ibang purpose 'yan kundi ilabas ang kanilang dustpan, itapon ang basura sa ilog. Ayun, ginagawang basurahan talaga yung ilog. Napakarami niyan. One of these days nga, iniisip ko yung compilation ng mga nakikita namin mga butas na ganyan, iko-compile ko at ilagay kong address para malaman ng mga barangay kapitan nila na ito ang ginagawa ng mga kababayan nila eh. Oo, galing sa Kino-compile ko kanila. lang at ilalagay ko yan sa website sa Facebook ng MMDA at sa personal Facebook page ko rin para Mm. ma-alert na una ang kanilang mga barangay kapitan na ito ang ginagawa ng mga tauhan nyo. Alright. Ayusin nyo at para
hindi na dapat na nadagdagan ang basura na akala nila maliit. Pero kung araw-araw ginagawa at libo-libo silang gumagawa, ganyan ang magiging resulta ng ating mga waterways. Oo, napipil ko yung iritasyon sa inyo, GM. Hindi lang ko kayo, talagang marami naman tayong walang tigil sa panawagan, pero makikita ho natin, batay sa mga inano dito nakalipas na mga araw, ay yung mga basura na hindi naman dapat natin makita dahil meron nga tayong panawagan na pagre-recycle at pagtatapon ng maayos pero nagkalat pa rin. Meron bang sa tingin niyo kinakailangan ng matinding usapan dito? Mistulang siguro parang emergency summit among Metro Manila mayors para po once and for all malutas kung di man ng baha ay ang basurang nagkalat sa atin sa Metro Manila, GM. Alam mo Sir Early, ang Pilipino, sa tingin ko naman, ang Pilipino, matino ang Pilipino, maayos ng Pilipino sa loob ng kanyang pamamahay. Okay? Nakikita natin, ang Pilipino ay mapagmahal sa pamilya at talagang priority natin, may studies yan na priority natin pamilya natin. At to some extent ngayon, na ilalabas natin yan sa ating small community, sa barangay. Yan. Kaya sa mga barangay, nakikita natin, naglilinis, may mga ah, tapat ko linis ko, may mga greening tayo. Ang isang problema natin, hindi na itatawid ang katinuang ito pagdating na sa common space. Paglabas na sa kalsada, bahala na si Magellan. Basta ako, okay lang ako, bahala na kayo dyan. Mhm. Kaya, yun. Gaya na nangyari sa atin sa Nabotas Pumping Station over the weekend. Ninakaw ang grounding cable. So, yung okay lang yan. Kung may gobyerno naman na magre-repair nito, okay lang yan, nakawin ko muna to. Kaya lang, hindi na iniisip ng tao na yon na during the time na naka-down ang grounding cable, totoo na gumagana pa rin ang pumping station. Pero hindi optimal ang trabaho nun. Kung biglang bumaha, lunod ang buong community, walang pakialam. Mhm. So it's something na medyo kailangan natin siguro pag-usapan talaga bilang community dahil okay, merong katinuan. Ang problema lang, hindi na itatawid sa public space. Bahala na si Magellan dyan sa public space. Meron bang magandang programa para po sa pag-dispose ng basura? And I'm referring doon sa posibleng pagtigilan ng mga landfill, paano ito aayusin. May sinasabi kasi na parang style Singapore. Well, I'm not familiar kung ano po yung. Basta nakikita ko lang sa Singapore, meron silang lugar kung saan nandun yung mga basura and from there, nire-recycle nila at nagiging kapaki-pakinabang muli yung mga basura. Hindi ko lang alam kung anong particular doon. Pero dito, may ganito pa tayong dapat gawin din sa Metro Manila, Yusek? Alam mo Sir Orly, maraming available na mga tools at technology para sa atin, no? At lately, si President BBM ay nagbigay na ng direksyon na papunta tayo sa WTE, Waste to Energy. Tama po yun. Yun kasi ang bagong teknolohiya ngayon na Mhm. talagang ang basura ay nagiging source ng energy, nagiging fuel, ano? Pero may mga sa atin, sa side natin, meron tayong mga batas na kailangang maamyandahan para ito ay maisagawa. Pero gusto rin nating i-qualify na at the end of the day, ang waste to energy o kung anumang mga programa na nandyan, ay hindi pa rin silver bullet yan. Mhm. Isang component lang kasi yan ng isang dapat na integrated waste management system na ang kailangan talaga is disiplina. Unang-una magsimula yan sa segregation sa mga kabahayan. Tapos may segregation pa rin sa koleksyon. At pagkatapos nandyan ang ating mga facility. Andyan actually ang mga facility natin hanggang sa barangay. Meron tayo dyan recycling facilities sa ating mga MRF. Tapos saka na kasama siyempre ang sanitary landfill at kasama na rin ang WTE na dapat they will work all in a system para mag-work ito. They have to be complementary with each other in a complementary system para ito ay mag-work. Because one system alone will not be able to solve this complex problem. Alright. Marami akong natatanggap ng mga mensahe dito mula sa ating mga taga-subaybay sa YouTube at sa Facebook. Meron din daw problema doon sa mga daluyan tubig na tinambakan na may mga creek na rin na nawawala, daluyan tubig. Hindi ko lang alam kung merong pwede tayong pagbasihan na mapa. Would you know, GM? Para makita kung ano yung mga daluyan tubig na tinayo na ng struktura o hinarangan kaya nagiging malaking problema ba sa Metro Manila? Opo,
yan na po, isa pa rin po yan sa mga nire-review natin. Kasi totoo po yan, meron ng mga dating creek estero na naging barangay hall na ngayon. Ay, may mga estero na naging nalagyan ng building sa gitna. Kaya tinitingnan natin kung alin ang pwede nating ma-recover dito para maging mas maayos itong flow ng tubig natin. Kasi dalawa lang kasi ang tapunan ng tubig natin eh. Mm-mm. Sa tatlong river system dito sa Metro Manila, dalawa lang ang talagang pupuntahan yan, Manila Bay at saka Laguna Laguna Libay. de Bay. Kaya kailangan mapunta talaga yan dyan. At tinitingnan natin kung ano yung ang mga tributaries at mga laterals na nawala na. Alright. GM, maraming salamat. Magkwento ulit tayo at magkabalitaan mga mahalaga mga impormasyon po ito para na rin po sa ating mga kababayan. Thank you, GM. Ingat po kayo. Salamat din po, Sir Orly. Maraming salamat po mga kapuso. General Manager ng MMDA, si GM Nicolas Torre III, ang inyo pong napakinggan. Buena Manong Balita.